Good day everyone, it's SCJ, your number one Apple and Android specialist. Meron tayong ngayon dito tanggap na iPhone 13 Pro. Hindi ito nagagamitan ng SIM card. Ayon sa kliyente natin, no, habang gamit niya to for almost 6 months, bigla na lang daw ito nawalan ng data. Hindi niya alam kung ano nangyari. So, ang istorya na binigay niya sa atin, nung nawalan to ng signal, ang ginawa niya, nag-search siya sa YouTube kung ano yung mga dapat niyang gawin. So basically, pag tayo nakaka-experience ng kakaiba sa unit natin, ganun yung unang pumapasok sa isip natin, no? Magsa-search muna tayo kung anong una natin dapat gawin. Ngayon, ang ginawa niya, nag-search siya, so napanood niya sa video na pinanood niya is kailangan i-restore yung unit niya para magbalik yung data. Ang problema, nung ni-restore niya through iTunes or Trio Tools, ang nangyari, nag-unable to activate yung unit. So, pagka mga ganitong issue guys, wag na wag nyong i-re-restore sa iTunes or Trio Tools kasi ganyan ang matatanggap nyo, no? Unable to activate. So, pagka ganyan, unable to activate, wala na kayong magagawa dyan. Hindi nyo na magagamit yung cellphone nyo. Unless, dalhin nyo siya sa pinakamalapit na pagawaan dyan sa lugar nyo. So, yan, makikita nyo, serial number lang ang meron, wala siyang MEID or IMEI. So, ang solusyon para ma-resolve yung problema na yan, ipapakita ko ngayon sa video na to, no? Mabilis lang to guys, so huwag kayong mag-skip sa part na to. Panoorin nyo maigi para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo susolusyonan yung ganitong problema. Actually, hindi naman to bagong problema sa mga ganitong unit, no? Talagang nai-encounter to ng mga user. So ayan, nung binuksan ko yung unit, tinanggal ko yung motherboard. So may previous repair na tong board ni ma'am. Ayan. Okay naman yung interposer niya. Chine-check ko pa rin dito sa part na to kung ano yung mga dapat nating ma-isolate, ano. So ayan, nakita ko yung board is may repair history na. Linisin muna natin bago natin i-proceed yung procedure natin. So yan, kailangan ko nang i-separate yung motherboard. Kailangan maingat at yan, natanggal ko na nga. Ito na guys, ang importante. So yung IC na yan, baseband CPU ang tawag dyan. So ang baseband CPU, siya ang responsible sa lahat ng access ng data natin sa SIM card natin. Siya ang nagpapatakbo. So kung magkaroon tayo ng problema katulad nung pinakita natin kanina sa video na nag-unable to activate, si baseband CPU ang responsible doon. Pero tandaan, hindi lahat ng ganitong issue is baseband issue na kagad ang problema. Alright? So meaning, hindi lahat ng ganitong problema is same solution. So nagkaroon tayo ng troubleshooting dito, proper isolation para malaman natin kung anong dapat natin galawin. Ayun, according nga dun sa aking troubleshoot, may problema talaga yung baseband niya. So hindi nagko-communicate yung baseband. So kaya kailangan natin siyang i-revolve. Okay? So ayan, na-revolve ko na. Kailangan ko na ulit pagsamahin yung motherboard. Ayan, napagsama ko na. So ngayon, a-assemble na natin para ma-testing natin kung okay ba yung isolation na ginawa natin. So saksak, yan, nag-Apple logo. Requesting for restoration na yan guys. Yan, i-re-restore natin siya. Then sa restoration, dun natin malalaman kung magkakaroon pa tayo ng any errors, no? Lalong-lalo na sa baseband. So kung lumabas sa restoration natin, yung baseband is wala ng error, ibig sabihin guys, successful yung gawa natin. So yan, makikita nyo, nagbalik na siya sa setup screen. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, meron na siyang MEID, tsaka IMEI. So ibig sabihin,
na-solve na yung problema natin, guys. So, test natin lahat ng function. Ayan, so camera, yan, lahat i-test natin. Nakita ko naman lahat function na. So, ibig sabihin, successful yung gawa natin. Okay guys, hanggang dito na lang. So, ano pang hinihintay mo? Message ka na and be the one to be the next save. Bye-bye!